ko siya masisisi dahil baka hindi naging maganda ang pinagdaanan niya. Kaya umabot pa sa puntong ito na ayaw na pala niyang mapalapit ulit sa mga kagaya kong nasa serbisyo. Gustuhin ko man na magtanong kay Mabel pero pinili kong manahimik na lang sa tabi niya. Hindi ko kasi alam kung paano ko sisimulan na muling kausapin siya. Bilang isang sundalo at opisyal, malakas ang loob ko at confident ako pero ngayon ay bigla akong naduwag. Sanay ako mag-handle ng kahit na anong conversation lalo na kapag related sa trabaho ko pero hindi ko inaasahang darating ang araw na hindi ko alam kung paano magbukas ng usapan o ng kahit na anong topic na pwede namin pag-usapan ng babaeng nagustuhan ko. Tahimik ang paligid na magmulat ako ng mga mata at tingnan ang relong suot ko sa braso. Almost 1 o'clock na pala ng madaling araw nang magising ako. Malayo na rin ang itinakbo ng boss na sinakyan namin pero hindi ko alam kung nasa ang lugar na kami. Sinulyapan ko ang katabi ko. Mukhang mahimbing na ang tulog ni Mabel habang yakap ang maliit na unan. Lihim na naiinggit tuloy ako sa bagay ni yakap-yakap niya dahil mas gusto kong ako ang yakapin ng babaeng katabi ko. Sana naging una na lang ako. Naiinggit na hiling ng isipan ko habang nakatingin kay Mabel at pinagmamasdan siya. Napailing na lang ako dahil kung ano-ano ang pumasok sa utak ko. Malaya akong pinagmamasdan ng magandang mukha ni Mabel habang mahimbing siyang natutulog. Pero nangangati ang mga kamay ko na yakapin siya. I will treasure this moment forever. Kahit ilang oras at araw kong pagmasdan ng magandang mukha ng babaeng katabi ko, alam kong hindi ako magsasawang gawin iyon. Paakyat marahil ng bundok ang kalsadang tinatahak ng boss dahil pakiramdam ko'y maraming kurbada at ilang ulit na gumewang-gewang ang sasakyang sinasakyan namin. Sa tingin ko'y malalim ang tulog ni Mabel kaya hindi niya namalayan na mahuhulog na ang ulo niya sa pagkakasandal sa upuan. At kung hindi ako naging maagap baka humampas ito sa gilid ng bintana. Mabilis ang naging reflex ng kamay ko. Kinabi ko ang ulo ni Mabel palapit sa akin at maingat na sinandal sa aking balikat. The feeling is heaven. Heto siya, yakap ko, nararamdaman ko at malaya kong nahalikan ng kanyang ulo at nasasamyo ang mabangong amoy ng kanyang buhok. Kontento na akong ganito kami, lalo na ngayong yakap ko siya. Kung pwede lang sana hindi na matapos ang gabing ito. Hihilingin ko na, pero sa sarili ko, alam kong kapag nakarating na kami sa Cagayan at bumaba na dito sa bus na sinasakyan namin, ay muling maghihiwalay na naman ang landas namin dalawa. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito lalo na't hindi ko alam kung posible pa bang magtatagpong muli ang aming mga landas. Ayoko munang matulog. Gusto kong pagmasdan si Mabel dahil baka pagising ko'y wala na siya. Napangiti ako nang yumakap ang kanang braso ni Mabel sa katawan ko. Napapikit tuloy ako dahil pakiramdam ko'y nanalo ako sa loto. Ganito pala ang pakiramdam na kayakap ang taong gustong-gusto ko. Hinayaan kong yakapin ako ni Mabel habang nakasandal ang ulo niya sa aking balikat at nakapikit ang mga mata ko. Halos 1 oras ko siyang yakap nang tumigil ang boss sa tapat ng isang restaurant para sa mga gustong kumain at gumamit ng toilet. Inalis ko ang pagkakaakbay ng braso ko sa balikat ni Mabel at bahagya ko siyang tinapik sa balikat para gisingin. Mabel? Mahinang tawag ko sa pangalan niya. Sumiksik pa ang mukha niya sa balikat ko. Mahinang ungol lang ni Mabel ang narinig ko at masumigpit pa ang braso niyang nakayakap sa bewang ko. O sana'y hindi ko kailangan gumamit ng banyo hindi ko siya gigisingin at hahayaan kong ganito kami habang buhay. Pero dahil limitado lang ang oras ng pagtigil ng boss, kailangan ko talaga siyang gisingin. Mabel, gising. Mahinang tawag ko sa pangalan niya. Inaantok na nagmulat ang katabi ko at pagkatapos ay bahagyang nagunat ng mga braso kaya natanggal ang pagkakayakap ni Mabel sa akin. Nakita ko naguguluhan siya sa nakitang ayos namin pero hindi siya nagtanong sa akin. Nakarating na ba tayo? Wala sa sariling tanong ni Mabel sa akin habang lumilingalinga sa loob ng bus. Hindi pa, nag-stop over lang tayo. Inising na kita kasi baka gusto mong kumain o kaya gumamit ng banyo. Kinakabahan na paliwanag ko. Hindi ko kasi alam kung paano ipaliliwanag sa kanya kung bakit nagising siyang yakap ko at intimate pa ang ayos namin dalawa. Okay. Sige, bababa ako. Salamat. Bahagyang umiti sa akin si Mabel na naging dahilan para saglit na tumigil ang ikot ng mundo ko. Natauhan lang ako sa pagiging delusional nang kunin ng katabi ko ang handbag sa paanan ko kaya tumayo na ako at inilahad ko ang kamay ko para alalayan siyang makatayo. Dahil kami ang huling bumaba, napansin ko ang mga mata ng ibang pasaherong kasama namin na nakatutok sa amin. Hindi nakaligtas sa matalas kong pakiramdam kung paano sinundan ang tingin ng ilang kalalakihang nandito sa restaurant, si Mabel. Habang naglalakad kami kaya lihim na kumukulo ang dugo ko. Agaw pansin talaga si Mabel.
Magandang figure ng katawan niya at lalong lumutang ito sa suot na fitted na t-shirt at short na ginamitan ng manipis na belt. Kaya lalong na-enhance ang maliit na kurba ng bewang. Exposed din ang magandang hugis at mapuputing mga binti ni Mabel sa suot niyang denim short. Kung pwede ko lang balutin ito ng walang mga matang nakakakita sa katawan niyang ipinagdadamot ko, kahit wala naman akong karapatan ay ginawa ko na. Dahil naiinis ako, hindi ko na natanggal ang mga kamay kong mahigpit na nakahawak sa kamay ni Mabel. Kung titingnan kaming dalawa, para akong protective boyfriend niya, pero wala akong pakaalam. Ang importante sa akin ay maipakita ko sa lahat na hindi na siya available pa. Samahan na kita, Mabel. Magkatabi lang ang banyo na pupuntahan natin. Sabi ko habang sabay kaming naglalakad papuntang restroom. Binitawan ko lang ang kamay ni Mabel nang nakarating na kami sa pintuan ng toilet. Nauna na siyang pumasok kaya mabilis din akong gumamit ng banyo at nang matapos ay hinintay ko siya sa labas. Ilang minuto ang lumipas bago lumabas sa pambabaeng comfort room si Mabel. Niyaya ko siyang pumunta sa restaurant at sabay na rin kaming kumain at kahit hindi nag-uusap ay ayos lang. Basta ang mahalaga ay kasama ko siya at kontento na ako na ganito kaming dalawa. Niyaya ko magkape si Mabel, pero agad niyang tinanggihan dahil gusto na niyang pumasok sa loob ng boss. Bagay na natuwa ako dahil mawawala sa paligid namin ang mga matang nakasunod sa kanya. Saan mo balak pumunta pagkatapos ng kasal ng kaibigan mo? Panimulang tanong ko nang makapasok na kami at nakaupo sa upuang laan sa amin. Actually, di ko pa alam. Sagot ni Mabel na tila nag-iisip pa. 5 araw ang naaprobahang leave ko, plus day off ko. At nataon pang holiday ang Lunes kaya may 7 araw akong bakasyon. Paliwanag ni Mabel kaya nakakita ako ng malaking pag-asa na pwede pa kami magkitang muli. Bukas kasi may practice daw kami ng entourage sa simbahan at fitting rin ng gown na isusuot namin. Then the next day ay kasal na ng kaibigan ko. The rest? Bahala na. Since after the wedding may sariling mundo na ang babaeng iyon. Kibit-balikat na sagot ni Mabel. How about you? Baling na tanong niya sa akin. Kaya mo, bibisitahin ko rin ang kaibigan ko. May long vacation din ako at hindi ko nga alam kung saan pupunta pagkatapos noon. Nakangiting sagot ko. Bakit hindi na lang natin i-enjoy ang bakasyon natin? Total naman pareho tayong dayo doon. Suggestion ko, habang umaasa na sana'y pumayag si Mabel sa plano ko at hayaang magkasama kami. Good idea. Pero paano? I mean, hindi naman isang lugar lang ang pupuntahan natin, di ba? Tanong niya habang tila nag-iisip. May pumasok na ideya sa isip ko at sana'y pumayag siya dahil sigurado akong ito na ang chance ko na makasama siya at mapalapit kami sa isa't isa. Ganito na lang. Sabi ko saka nag-isip muna kung paano ko ito sasabihin sa kanya. Sa totoo lang kasi natatakot akong tumanggi si Mabel. Kapag nagkataong aayaw siya, hindi ko alam kung paano siya makukumbinsi pa. Samahan na lang kita sa bahay ng best friend mo. Hihintayin na kitang matapos ang practice at fitting ng gown mo. Then pagkatapos ay pwede natin puntahan ang kaibigan ko. Kung gusto mo, tapusin mo muna ang kasal ng kaibigan mo bago tayo magbakasyon. Okay lang din. Kinakabahan na question ko. Hindi sumagot si Mabel. Tahimik siya nakikinig sa akin kaya nalakasan ko ang loob ko at pinagpatuloy ang pagsasalita tungkol sa planong mabilis na nabuo sa isip ko kanina. Well, okay lang sa akin na hindi muna tayo pupunta sa bahay ng kaibigan ko para makapag-explore tayo dito sa Cagayan. Ano sa palagay mo? Seryosong tanong ko pero sa loob ko, matinding kaba ang pilit na nilalabanan ko. Nakakakaba kasi ang posibleng magiging sagot ni Mabel. Dito nakasalalay ang lahat at talo pa ng kabang meron ako nang mag-a-apply at kumuha ng exam sa PMA. Okay. Tila nagluwanag ang mukha ng katabi ko matapos marinig ang ideya ko. Ayos sa akin ang question mo. Pero sigurado ka ba na okay lang sa'yo na isama ako? Bakas ang pag-aalala at alinlangan sa tanong ni Mabel sa akin. Nakahinga ko ng maluwag sa narinig ko. It's a good sign na pumayag siya, kaya sinabi kong hindi ko rin alam ang gagawin ko dito sa probinsya. Kasi ang dalawin lang ang kaibigan ko ang siyang plano ko, kaya pumunta ako dito. Alam mo, magandang naisip mo. Nakangiting sabi ni Mabel sa akin. Hindi ako maboboring doon dahil may kasama na ako. Siguradong busy ka sa best friend ko at marami siyang gagawin. Natutuwang sabi ni Mabel. Isa pa, okay na rin nakasama kita. At least hindi ako magiging hot topic at irereto ng kaibigan ko kung kani-kanino. Maging ako man ay natuwa sa narinig ko. Ibig sabihin makakasama ko pa siya ng mas matagal at maitataboy ang mga lalaking posibleng aaligid sa kanya. Oo, walang problema sa akin yan. Pwede mo akong gawing alalay. Malapad ang ngiting sagot ko dahil sa puso ko sobrang saya ang nararamdaman ko. Pwede mo rin ako ipakilala bilang boyfriend mo doon para wala nang tanong kung bakit magkasama tayo.
Isa pa hindi ka lugi sa akin. Tingnan mo, may mukha naman ako. Biro ko dahilan para makatanggap ako ng tampal sa braso, kasabay ng mahinang tawa ni Mabel. Dahil nasa kanyang atensyon ko, hindi ko na malayo na rin pala ang tinakbo ng boss na sinasakyan namin. Tinititigan ko ang katabi ko habang mahina siyang tumatawa. Sa isip ko, hinihiling ko na sana ganito na lang kami ni Mabel at palagi kong nakikita ang ngiti sa labi niya habang nagniningning ang mga mata. Sound weird, man. Pero lihim na tumatakbo sa aking isipan ang mga plano ko kung paano ang gagawin ko para makasama ko siya habang nasa Cagayan kaming dalawa. Hoy, hindi ka na umimik. Naanto ka na ba? Tanong ni Mabel sa akin. Pasayla ako makita kang tumatawa. Ang ganda kasi ng ngiti mo. Wala sa sariling pahayag ko. Bahagyang kumarap si Mabel. Naku, mister, huwag mo kong bulahin. Saka na kapag kaharap na natin ang best friend ko para maniwala siya sa drama natin. Hindi kita binobola. Nagpa-practice lang ako para kapag kaharap na natin sila ay effective ang palabas natin. Sinang-ayunan ko na lang ang biro ni Mabel pero ako, lihim na napakamot sa batok. Kasar. Unang subo ko'y hindi effective. Kaya pala hindi sinagot ni Margaret sa Arthur dahil walang epekto ang mga itinuro niyang teknik sa akin. Lang yung Arthur na iyon. Sabi kasi, purihin ko ang babae magugustuhan ko sa kung anong nakikita ko. Pero heto ako. Pinagtatawanan ako ni Mabel. Malilintikan talaga sa akin ang kabady ko na iyon. Mababalda ko lang siya kapag nabastad ako na wala sa oras dahil sa sulsul niya. Buti pa'y matulog muna tayo. Mukhang mahaba pang biyahe at para hindi tayo mapuyat at fresh ako bukas. Sabi ni Mabel habang inaayos ang malong na balod sa katawan nito. Napangiti tuloy ako. Ang sarap namang ayaing matulog. Kung nasa isang kwarto lang kami, baka kung ano nang nagawa ko. Dave, huwag kang gago. Kung ano-ano nang iniisip mo. Huwag mong takutin at baka kapag tinakbuhan ka, mawala ka sa sarili mo. Paalala ng matinong bahagi ng isip ko. Sige, matulog ka na. Come here. May nasabi ko. Hinawakan ko sa batok si Mabel at marahang kinabig pasandal sa aking balikat ang kanyang ulo. Kanina ko pa gustong gawin ito pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Walang pagdadalawang isip na umakbay ang aking braso sa balikat ng babaeng sobrang gusto ko para alalayan siya na hindi mahulog dahil malubak ang daan tinatahak ng boss. Dave, nautal na tawag ni Mabel sa pangalan ko. Alam ko nakaramdam siya ng pagkailang pero hindi ko binigyan ng pagkakataon si Mabel na mag-isip ng kung ano-ano pa. Shh! Patulog ka na para pagising mo. Nasa Cagayan na tayo at para may lakas ka. Malambing na bulong ko at sabi kay Mabel. Gustong-gusto ko siyang halikan sa ulo pero nagpipigil pa rin ako. Ayoko magalit si Mabel sa akin at isipin niyang sinasamantala ko ang sitwasyon naming dalawa ngayon. Salamat. Okay lang ba? Nahihiyang tanong ni Mabel na nag-angat ng muka at tumingin sa akin, kaya saglit na nagtama ang aming mga mata. Ngumiti ako sa kanya. Kinabig ko siya sa balikat para mas komportable siya at marahang hinaplos ang naka-exposed na braso. Don't worry, save ka sa akin. Now, sleep. Nang hindi na nagreklamo si Mabel ay napanatag ako. Maya-maya pa'y nakatulog ulit siya habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ko. Pumikit ako at pinilit na makatulog dahil alam ko na kahit matulog ako at magising kinaumagahan, nasa tabi ko pa rin siya at nakakulong sa aking mga braso. Finally, I have her in my arms now. Isang magaan na halik sa buhok ng babaeng minsan ay pinangarap kong mayakap ng ganito ang ginawa ko bago pumikit at ninamnam ang masarap na pakiramdam habang nakakulong si Mabel sa mga braso ko. Maybelline's Personal Voice. Eksaktong alas 7 ng umaga nang nakarating sa terminal ang bus na sinakyan namin ni Dave. Laking pasasalamat ko na ligtas kaming bumaba at walang kahit na ano nangyaring hindi maganda sa biyahe namin. Hindi pa rin ako makapaniwala na may nahanap akong ipakikilalang boyfriend sa best friend ko. Natatawa akong nakatingin kay Dave. Abala siya sa kausap at naririnig kong sinabi niya sa kaibigan na kinabukasan na lang daw siya dadalaw sa bahay nito dahil may importante lang daw siyang gagawin. Hindi ko akalaing sasakay ako sa bus na single tapos bababa akong may instant boyfriend na ipakikilala mamaya sa kaibigan ko kahit kunwari lang. Na-imagine ko tuloy ang magiging reaksyon ng bruhang si Sheila. Siguradong magugulat siya dahil wala naman siyang alam na may tinanggap ako manliligaw. Nakaupo ako habang naghihintay sa susundo sa akin. Nag-selfie na rin ako kanina at ipinadala ito kay Sheila para madali akong makita ng pinsan ni Sherwin na si Dylan. Maghihintay kami ni Dave dito sa terminal dahil papunta pa lang daw ang sundo namin.
Ito ang sabi sa akin ni Sheila nang tawagan ko siya dahil kaalis lang daw ni Dylan nang tumawag ako. Siguradong pati si Dylan ay magugulat mamaya kapag nakita kami ni Dave dahil maging siya'y walang alam na may kasama pala ako. Nagangat ako ng mukha na lumapit si Dave sa akin na may dalang kape. Napapansin kong napakahilig niya magkape. Maya't maya na lang basta may pagkakataon. Magkape ka muna, sabi ni Dave sabay abot sa akin na isang basong kape na nasa paper cup. Malamig ang panahon kaya kailangan mo ito para hindi ka sikmurain. Parang hinaplos ang puso ko sa simpleng pag-aalala ng kasama ko. Siguro'y natural lang sa kanya ang pagiging caring kaya dapat na ako masanay dahil nakikita ko naman na attentive siyang palagi sa akin. Kagabi ko pa napapansin na malambing at maalalahanin siya habang sakay kami ng bus. Ano ka ba, Self? Mayos ka? Nang minsang hinayaan mo magpa-apekto ka sa sweetness na ganyan, luha ang napala mo. Paalala ng kabilang bahagi ng isip ko. Nakangiting inabot ko ang kape na may tipid ng ngiti sa mga labi. Salamat. Maikling sabi ko. Lakas ang hangin dito sa probinsya kapag ganitong umaga pero hindi ako nilalamig dahil hanggang ngayon nakabalot pa rin sa binti ko ang kumot na iniabot ni Dave kagabi. Nakuha ko na rin ang jacket ko sa loob ng maleta kaya maayos na ang pakiramdam ko. Umupo si Dave sa tabi ko at tiningnan ang relo. Anong oras darating ang susundo sa'yo? Tanong niya sa akin. Alam mo na bang itsura niya? Umiling lang ako bago sumagot na hindi dahil wala akong ideya kung sino ang dila na susundo sa akin. Mabuti pala at nandito ako at kasama mo. Mag-isa ka pa naman at babae. Tapos risky pa na hindi mo kilala kung sino susundo sa'yo dito sa terminal. Gabi ka na magbiyahe pero hanggang ngayon wala pa dito ang susundo sa'yo. Napapailing na komento ni Dave habang humihigop ng kape. Kung dala ko lang sana sa sasakyan ko, hindi mo na kailangan maghintay ng ilang oras dito. Ramdam ko ang inis sa tinig niya pero pinili kong umiti sa kanya at hindi na sumagot. Don't worry. Pagdating natin doon, pupunta ako saglit kina Art para hiramin ko muna ang sasakyan niya. Hindi niya naman magagamit iyon ngayon kasi nakabenda ang mga binti at paa ng kaibigan kong iyon. Nakangising sabi ni Dave na animoy may kalokohang naalala. Sinong Art? Curious na tanong ko. Siya ang kaibigan na dadalawin ko dito. Si Arthur. Art for short. Paliwanag pa ng katabi ko. Para ako nabunutan ng tinig sa dibdib. Kagabi kasi ang awkward sa pakiramdam na sasama siya sa akin tapos sinabi niya may dadalawin siyang kaibigan dito. Naisip kong espesyal na kaibigan babae ito at posibleng nililigawan kaya nakapag-comment ako pero mabuti na lang at maliwanag na ngayon. Hindi ko alam na lalaki pala ang dadalawin ni Dave dito sa Cagayan. Kaya pala natawa siya sa akin kagabi na sabihin niyang hindi talaga pwedeng bulaklak ang dalhin niya dahil baka ihampas lang iyon sa kanya ng kaibigan. Nag-ring ang cellphone ko at nakita kong tumatawag si Sheila. Ruha, nasan ka? Nandiyan na daw si Dylan kanina pa. Hindi ka daw makita. Wala naman daw babaeng may suot ayon sa description mo at katulad ng picture na isinad mo sa akin. Natampal kong aking noo. Oo nga pala, nakabalot ako ng malong at naka-jacket na rin kaya hindi makita ni Dylan na parehong damit nang nasa picture ko kagabi. Nandito ako sa terminal. Kanina pa ako namumuti ang mata. Dapat kasi alam ko rin ang itsura para namumukaan ko. Wala ka bang picture ni Dylan? Tanong ko kay Sheila. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang number ni Dylan at tatawagan ko. Baka abutin pa ako ng gabi dito kapag siya maghahanap sa akin. Sabi ko habang umiikot ang mata at sinusuyod ang paligid. Mabuti pa nga, Beshi, at hindi ko kayo matawagan lagi. Marami ng tao dito sa bahay tapos may mga nagkakatay pa at gumagawa ng tent. Paliwanag ni Sheila na mukhang abala talaga. Patapos ko makuha ang numero ni Dylan, tinawagan ko ito. Nagulat pa siya dahil nasa harapan ko lang pala siya nakatayo at matamang nakatingin sa amin ni Dave. Hey Mabel, nice to meet you. Bati sa akin ni Dylan nang lumapit siya. Inilahad niya ang kamay para kamayan ako. Napatayo naman ako at inabot ang kamay niya. Hindi ko napansin ang pagkahulog ng malong sa sahig at ang pagkahantad ng mga hita ko dahilan para bumaba ang mga mata ni Dylan sa exposed na mga binti ko. Hi, tipid na bati ko. Naiinis man ako dahil sa nakita ko kung paano niya ako tingnan at titigan, hindi ko na lang ito pinansin dahil na rin sa magandang asal. Maayos akong humarap kay Dylan lalo na't pinsan siya ni Sherwin. Siya nga pala, boyfriend ko, si Dave. Malakas ang kaba sa dibdib na pakilala ko sa lalaking natagpuan ko sa loob ng bus at magpapanggap na boyfriend ko. Nakangiting bumaling ako kay Dave na ngumiti rin sa akin. Hon, si Dylan, pinsan ang ikakasal. Umakbay sa balikat ko ang braso ni Dave na inabot ang kamay kay Dylan. Dave, pare.
Maikling pakilala ng katabi ko habang matiim din ang tingin sa kaharap. Inabot naman agad ito ni Dylan saka umiling. Walang nabanggit sa akin si Sheila na may boyfriend kang kasama, Mabel. Pasensya na. Nagulat lang ako. Hingim pa umanhin ang kaharap namin. Okay lang pare. Hindi kasi alam ni Sheila na kasama ako. Isa pa, gusto siyang surprise na Mabel. Hindi ko rin kasi pinayagang bumiyahe ang girlfriend ko ng mag-isa lalo na't gabi pa. Kaya sinamahan ko na. Casual na paliwanag ni Dave na para bang nag-aalalang boyfriend ko. Oo, nakakagulat nga kasi lahat kami inaasahan na siya lang ang pupunta. Sagot ni Dylan na muling sumulyap sa akin. Anyway, welcome dito sa amin, sa Gataran. Matapos ang maikling usapan ay inaya na kami ni Dylan na sumakay sa dala niyang sasakyan. Magkatabi kami ni Dave sa likod habang magkasalikop ang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kanyang hita. Kaya hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagkailang sa pagitan namin dalawa. Nahihiya ako at gusto kong hatakin ang kamay ko pero hindi ko magawa dahil na rin sa higpit ng hawak ni Dave. Hindi rin ako makapagprotesta lalo na't madalas kong mapansin na basta may pagkakataon ay nakatingin si Dylan sa rearview mirror at tinitingnan kaming dalawa dito sa box seat. Inirapan ko si Dave nang maramdaman kong pinisil niya ang kamay ko pero patay mali siya lang ang loko at mahinang natawa at pagkatapos ay kumindat pa siya sa akin. Tahimik lang sa loob ng sasakyan hanggang sa makarating kami sa bahay ni na Sheila. Hindi na rin kasi masyado nagsasalita si Dylan at patingin-tingin lang ito sa amin ni Dave sa salamin. Maging ang katabi ko ay tahimik lang habang bahagyang gumagalaw ang kanyang hilalaki para haplusin ang daliri ko. Kakaibang init na hatid ng magkasalikop ng mga kamay namin ni Dave, kaya hindi ko maiwasan na huwag itong tingnan. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko pero tila ba may boltahe ng kuryente na dumadaloy at nanonood sa bawat himaymay ng ugat sa katawan ko sa tuwing hawak niya ang kamay ko. Naninibago ako sa sarili ko dulot ng kakaibang sensasyong nararamdaman ko. Nagkunwari akong parang wala lang sa akin ang nangyayari para hindi ako magmukhang katawa-tawa sa paningin ng kasama ko at bahagyang ngumingiti sa kanya sa tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa. Isang oras ang haba ng biyahe bago tumigil ang sasakyang sinasakyan namin sa harap ng isang bahay kung saan may nadatnan kaming maraming taong abala sa ginagawa sa bakuran. Beshi, mabutit nakarating ka na. Bakit naman ganyan ang itsura mong babae ka? Malakas ang tinig na tanong ni Sheila nang salubungin kami. Hindi ka ba natulog sa bus? Ang ingay talaga ng babaeng ito pero dahil sanay na ako sa kanya ay tinawanan ko na lang siya. Sinong hindi makakagad ang itsura, Beshi? Ang layo pala na lugar mo, tapos ang haba din ng biyahe papunta dito sa inyo. Nakangiting sagot ko. Nag-expect si Sheila na fresh akong darating dito sa kanila na parang galing lang sa kapitbahay ngayong napakalayo pala ng kanyang probinsya sa Maynila. At sino naman yung kasama ninyo? Nakangusong tanong ng kaibigan ko sabay turo kay Dave sa likuran ko. Boyfriend niya daw. Nakasimangot na sagot ni Dylan kahit hindi naman siya ang tinatanong. What? Malakas na bulala sa tanong ni Sheila. Kailan ka pa nagkaroon ng boyfriend? Ang akala ko ba 5 taon ka ng single, Beshi? Masyado namang overreacting itong best friend ko. Napaingus tuloy ako. Ano akala niya sa akin, pangit? Sa bagay, sino nga naman ang mag-aakala na nagkaroon ako ng instant boyfriend kagabi sa bus? Kailan pa naging kayo? At bakit wala akong alam ha? Beshi? Malakas na tanong ni Sheila na pinandilatan pa ako ng mga mata. Dapat ba talaga ay nakasigaw kung magtanong, Beshi? Natatawang sagot ko lalo na at nakikita ko kung paanong nanlalaki ang mga mata pati butas ng ilong ng kaibigan ko. Kailan ka pa nagkaroon ng lalaki tapos hindi mo malang sinabi sa akin, Beshi? Makulit na tanong ni Sheila habang nakatingin kay Dave na abala sa bagahe namin. Sabi mo wala kang jowa, Beshi. Ayaw maniwala at nagdududa na tanong ni Sheila. Ano to, prank? Ganun ba? Bakit ba? Di ba ako pwede magkaroon ng boyfriend? Maganda naman ako Pili ang sagot ko. Hindi sa ganoon, Beshi. Kilala kasi kita, tapos ang gwapo lang kasi niyang lalaking iyan. Saan mo naman nabingwit yan? Magsabi ka ng totoo. Pinandilatan ako ni Sheila na may pagdududa sa mga mata. Sige na, sasabihin ko na. Papasukin mo na kami para na rin mailagay na namin mga gamit namin sa loob. Sabi ko dahil nakaharang pa rin siya sa daan na akala mo'y kapag hindi pa tapos mag-imbestiga ay hindi kami pwedeng pumasok. Lumapit sa amin si Dave kaya pinakilala ko siya sa kaibigan ko. Beshi, boyfriend ko si Dave. Hon, si Sheila, best friend ko. Ngumiti ang kasama ko at binati ang kaibigan ko. Mabutit nakarating kayo. Natutuwang sabi ni Sheila.
Yeah, hindi pwedeng hindi kami pumunta sa kasal mo kasi magtatampo sa akin si Mabel kapag hindi ko siya sinamahan. Matagal na kasi niyang pinaghahandaan nito. Kaswal na sagot ni Dave. Niyaya na kaming pumasok sa loob ng bahay ni Sheila at sinamahan niya kaming umakyat sa taas. Binuksan niya ang kahoy na pintuan ng isang silid na siyang gagamitin daw namin para makapagpahinga at pagkatapos ng 2 oras ay darating ang mga gown na isusuot namin sa araw ng kanyang kasal. Maraming tao ang nadatna namin nang pumasok kami ng bahay, kaya nagmamadali ako sumunod kay Sheila paakyat dito sa taas. Hata ko ang dala kong maleta pero agad na kinuha ito ni Dave at siya na ang nagdala hanggang sa makapasok kami dito sa silid. Beshi, pilatong ka dito sa amin ha. Kapag may kailangan kayo, i-text o tawagan mo lang ako. Bili ni Sheila bago lumabas at iniwan kaming dalawa ni Dave sa loob ng silida. Sinuyod ng mga mata ko ang kabuuan ng silida. Maayos naman ito kahit na may kaliitan at kahoy ang dingding. Presko din ang hangin kaya hindi na kailangan mag-electric fan. Magpahinga ka muna. Sabi ni Dave na ngayon ay nakaupo sa gilid ng kama. Okay lang ako. Nakatulog naman ako sa biyahe natin kagabi kaya hindi ako inaantok. Sagot ko dahil ang totoo'y kinakabahan talaga akong kasama dito sa apat na sulok ng silid na ito sa Dave. Mabuti pa siguro maligo muna ako at ang lagit kasi ng pakiramdam ko. Sabi ko kay Dave, hindi kasi ako komportable na magkasama kami dito sa silid tapos hindi pa ako maliligo. Agad ko tinawagan si Sheila at sinabing gusto kong maligo pero sinabi ng best friend ko na sa baba pa daw pwedeng maligo at walang ibang daan kundi sa sala. Nakakahiyaman pero hindi ko matiis na hindi maligo matapos ang mahabang biyahe. Hindi ako sanay na basta mahihiga lang at magpapalit ng damit para matulog. Dala ko ang pamalit ko at ilang gamit panligo nang bumaba ako. Mabuti na lang at may mga ready-to-use na sabon at conditioner sa hotel na ibinigay sa amin. Hindi ko na kailangan magdala ng malaking pack kaya tipid sa space at useful pa. Sinamahan ako ni Dave na bumaba at sinabing hihintayin ako hanggang matapos. Laking pasasalamat ko na natagpuan ko ang lalaking ito sa daan. At least may kasama ko ngayon at hindi yun naiilang na mag-isa dahil abala din talaga ang kaibigan ko sa kanyang mga ginagawa. Tapos na ako maligo nang napansin kong nalaglag mula sa sabitan ang t-shirt at bra na sana'y isusuot ko. Pati na rin ang damit na kanina lang ay hinubad ko. Shit! Inis na bulalas ko. Miva, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Dave mula sa labas ng pintuan. Yeah, okay lang ako. Sagot ko habang nag-iisip kung paano ako dadaan sa harap ng mga tao sa kusina at sala, paakyat sa taas ng hindi mukhang basang sisiw. Nakakainis. Umiral na naman ang pagiging clumsy ko at ngayon pa talaga kung kailan maraming tao sa sala. Mabel, what happened? Nag-aalalang tanong ni Dave sa labas. Marahil ay nagtataka na siya kung bakit ako tahimik at ang tagal ko dito sa loob. Tuhulog ka sa damit ko at nabasa, Dave. Hindi nakatiis na sabi ko sa kanya. Isa lang kasi ang sabitan dito sa loob ng banyo kaya napagsama-sama ko tuloy ang lahat ng damit ko. Kaya nang mahulog ang t-shirt at shorts na hinubad ko, kasamang nalaglag sa basang sahig pati na ambra at pang itaas na sana'y isusuot ko. Hindi ko tuloy malaman kung paano lalabas. Wala din akong dalang cellphone para tawagan si Sheila at humingi ng tulong sa kanya. Sige, ikukuha kita ng bago. Alin ang nabasa? Tanong ni Dave habang hindi ako mapakali dito sa loob ng banyo. Ang t-shirt at yung ano. Hindi ko magawang ituloy ang dapat kong sabihin dahil nahihiya talaga ako. Ano yung ano? Tanong pa ni Dave mula sa likod ng pintuan. T-shirt at bra ko. Mabilis na sabi ko kasabay ng malakas na tibok ng puso ko. Sige, sandali lang. Ikukuha kita sa itaas. Narinig kong sagot ni Dave. Saglit siyang nagpaalam na aakyat muna sa silid na tinutuluyan namin para kunin ang kailangan ko. Ilang sandali ako naghihintay at sa wakas ay kumatok si Dave at iniabot sa akin ang kinuhang damit at underwear ko. Inabutan din niya ako ng plastic at sinabing ilagay dito ang mga nabasa kong damit. Sinunod ko ang sinabi ni Dave at mabilis na nagbihis. Nahihiya ako sa kanya dahil siya pang kumuha at mag-aabot ng personal na gamit ko. Kaya nakayuko ako ng ulo nang buksan ko ang pintuan at lumabas sa banyo dahil sigurado akong kasimpulan ng kamatis ang magkabilang pisngi ko. Hey, okay ka lang? Bungad na tanong ni Dave sa akin. Bumaba ang kanyang mga mata sa mga hita ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang bahagyang pangungunot ng noo ni Dave nang makita ang suot kong maong na shorts. Ang sabi ni Sheila, handa na raw ang pagkain natin. Kung okay ka na, pwede na tayong kumain ng almusal. Then after that, makakapagpahinga na tayo. Sabi ni Dave at pagkatapos ay inabot ang plastic na hawak ko.
Tanging okay lang ang naisagot ko at malaki ang mga hakbang na sumunod ako sa kanya paakyat sa silid na gagamitin naming dalawa.